Antindi po ng binibintang ni Senator Amy. Yung House of Representatives nagpasok ng 60 billion. Hindi po talaga alam ng mga senador. Kaya nga nagpalusot na sila na nagpalusot, kinakantsawan pa yung mga pumirma eh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, si BP Sara sumagot na po sa bagong paratang sa kanya. Maganda po yung kasagutan niya, talagang presidentiable na presidentiable. At least sumasagot, di ba? Yan yung sinasabi natin, no? Importante po yung mga pagsagot. Pag-uusapan rin po natin yung marami pong revelasyon, no? May nagpasa sa akin ng video, si Ram. Itago natin siya sa pangalang Ram. Ang dami pong revelasyon dun sa interview ni Senator Amy Marcos. Napakarami niya pong revelasyon tungkol po sa mga naapektuhan nitong adjustment na ginawa nila, no? Papaliwanag po natin maya-maya lamang yan. Ang dito sa ating channel, may subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pipanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po, magugulat kayo, medyo kumapit po kayo ng konti. Kung kayo po ay medyo hina-high blood po kayo ngayon, medyo wag muna kayo makinig. At talagang tataas ng gusto ang high blood nyo. Yung iba siguro narinig nyo na to, pero ito po, fresh na fresh to mula po kay Senator Amy. Halo-halo po itong mga expose niya, no? Mula po sa mga nag-interview, ito po yun. Alam niyo po ba na yung 27 billion o 26.7 billion na akap, hindi lang po yan yung pinalusot, no? Ayon po kay Senator Amy ay aabot po ang pinalusot ng mga congressman na 60 billion. Kaya pala pinupunteriya ngayon si Senator Amy. Alam niyo po ba yung punteriya ngayon kay Senator Amy? Si Senator Amy daw yung nagtanggal last year. Last year 2023. Nagtanggal ng budget ng nagkaltas ng budget ng Porpis para ilagay daw sa AIX. Marami raw mahirap ang hindi nakatanggap ng Porpis dahil kay Senator Amy. Yun po yung reaction nila. Kawawa tong gobyerno natin. Instead na sagutin nila kung totoo ba o hindi yung mga binibintang ni Senator Amy, magkukontra po. Mag-ano nga ako. Ito, sa totoo lang po, antindi po ng binibintang ni Senator Amy. Umaabot po ng 60 billion ang insertion. 60 billion. Ano po yung insertion? Insertion po yan. Tapos na po. Paulit-ulit na si Senator Amy. Napadala nila, nag-usap na sila, okay na, ito yung mga inaprubahan. Pagkatapos po, nagsariling sikap. Hindi ito yung sariling sikap na iniisip nyo, ha? Yung House of Representatives nagpasok ng 60 billion. Insertion lang po yan ng congressional insertion lang po yan. Hindi po talaga alam ng mga senador. Kaya nga nagpalusot na sila na nagpalusot, kinakantsawan pa yung mga pumirma eh. Pumipirma kayo nang hindi nyo alam. Alam nyo yun kung gaano kasutil. Pinalusutan nyo nung nakalusot. Okay, kumbaga, kayo ang gumawa ng krimen. Tapos nung nakita yung krimen ninyo, sisisihin nyo yung nakakita. Bakit meron ito? Bakit nyo pinalusutan to? 60 billion po, hindi lang po pala yung insertion na 20 billion. Siningitan ninyo ng pondo, no? Hindi alam ng mga senador. Nung nakita ng mga senador, pumalag sila. Sisisihin nyo pa yung mga senador, sasabihin nyo sa mga senador na pirma-pirma kayo, hindi nyo inaalam yung pinipirmahan nyo. Hindi po, mali pong ano yan, mali pong katwiran yan. Kayo na nga nagpalusot eh. Ang sisisihin nyo pa yung pinalusotan nyo, nung nakita yung pinalusot nyo. Ito po yung mga pinalusot nila. 60 billion po lahat. Ang pinakasikat po yung AKAP kasi malaki, 26.7 billion. At yung AKAP po, hindi po talaga nila napag-usapan daw yung AKAP. Yung iba dagdag bawas lang. Meron ng programa. Yung AKAP po yung bago, kaya nasentruhan po yung AKAP. Wala po yung AKAP, no? Nag-create po sila ng budget na hindi po hiningi ng DSWD. Wala po hindi pa nga po alam ng DSWD kung paano ipamimigay. Wala pa sila nagagawang guidelines, hindi pa alam kung sino mga beneficiary, etc. Meron ng pondo. Ibang klase talaga itong House of Representatives. Pag pinuna sila dahil bakit nyo siningitan, kasalanan pa nung mga namumuna dahil hindi ba kasama kayo dyan sa pumirma?
pinadala nga raw sa inyo electric signature. Kung ano man yung ibig sabihin nun. Okay, pero eto po ang malupit dyan, no? Paliwanag ko lang po ulit sa mga hindi po nakapunta nung ako ay nagpa-seminar. Yung budget po natin, bawal po yan dagdagan, no? Galing po sa Pangulo, bawal po dagdagan. Badong, kung bawal dagdagan yan, saan kukunin yung 26.7 billion? Kasi wala naman sa original na budget na hinihingi ng Pangulo, wala naman sa original yung 26.7 ng AKAP eh. Saan nga yung kukunin yun, di ba? Ayun, yun ang magandang tanong, no? Kung bawal dagdagan yung pondo, babawasan yung iba. Magugulat po kayo kung ano po yung mga binawasan. Kaya sari-sari po, no? Hindi po isang bawas, nilagay lahat dyan. Bawas unti-unti para ilagay sa AKAP, bawas unti-unti ilagay pa sa iba pang insertion nitong mga House of Representatives. So umabot po yung insertion na yan na 60 billion. So umabot din po na 60 billion yung tinanggal nilang pondo. Nakukuha po ninyo? Natanggalan din yung may original na 60 billion. Kaya po, eto po. Ay, hindi pa. Bukod pa doon, nagbawas sila, nagdagdag. Alam niyo yun, dagdag bawas. Okay. So, ano po yung mga naapektuhan? Isa po sa mga naapektuhan ito, yung budget ng pension. Ito ayon po ito kay Senator Amy. Wala po akong hawak na data. Mula lang po sa kanyang sinabi. Senador po ng Pilipinas yan. Pwede po nating i-quote yan. 10 billion daw po mula po sa military pension. Kinaltasan ng 10 billion yung military pension. Ayon kay pension po to ng mga militar. Ayon po kay Senator Amy. Hindi ko alam kung ano mangyayari doon. No, 10 billion ang binawa sa military pension budget. Paano kaya yun? Next year na lang yung iba? Hindi ko rin po makuha eh. Kung paano pong makakaltasan yung pension ng mga military. Grabe, no? Tapos 71 billion po na foreign infra project. Ito po yung big. Hindi po maintindihan to ng iba. Sabi nila, meron daw infrastructure budget pa naman. Ang sinasabi po, hindi po simpleng infrastructure project, no? Ang sinasabi po diyan, yung big foreign infrastructure project, may katumbas po yan na budget sa Pilipinas. 71 billion po ang katumbas nun. Para yung mga taga-ibang bansa na magbabudget dito ng infra project nila, may katumbas po yun sa Pilipinas. Hindi ko po alam yung kung paano yun, no? Pero ganun po yung kalakaran. So kung tinanggal mo yung katumbas sa Pilipinas, malamang wala ring foreign infra project na magagawa ka. Tigil po lahat ng mga foreign infra project. Bakit may ginagawa ngayon? Kasalukuyan badong yan po yung nabudgetan na at tinutuloy na lang nila na nabudgetan na nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya lahat po ng mga project ngayon, pagpapatuloy lang po ng nabudgetan na nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung hindi po nabudgetan, kaya pala in-scratch para walang i-budget yung Pilipinas. Dahil instead na magbabudget tayo ng infra, pang-ayuda na lang, no? Ang program na pang-ayuda. Bakit po nag-ayuda ngayon? Para saan ba yung ayuda? Tignan nyo naman. Ano po yung usapin natin kanina sa ayuda, di ba? Yung namimigay, mga congressman, mga senador, ng mga ayuda na to. Alam nyo na kung bakit ipinagpilitan nila na instead ng mga infra project, malalaking infra project yung pagtuunan ng pansin, mag-focus na lang sa ayuda ng mga tao. Para sa political, di ba? Ako rin nagulat eh. Yun palang mga malalaking infra project, may katumbas din pala yan. Hindi ko lang alam kung magkano yung katumbas dapat. Akala ko pag sinabing, ito, China yung magpapatayo niyan. Akala ko buo yan, budget ng China. Hindi po pala ganun ang kalakaran. Marami tayong matututunan dito eh. Yan po yun, yung 71 billion na katumbas ng budget ng Pilipinas para sa foreign infrastructure project, zero. So ano po kahulugan yan? Wala ngayong masisimulan. Ano yung mga ginagawa? Yan na yung nasimulan, na budgetan ng panahon ni Pangulong Duterte. Kaya ginagawa na yan, may budget na kasi yan. Pero yung papasok pa lang, tigil lahat dahil zero po ang budget natin dyan. Okay, isa pa po. Kinatwiran pa rito ni Senator Amy, yung mga taga Mindanao nga, no?
pambayad po. Kasi siyempre, hindi ka naman pwede magpatayo ng mga kalsada sa hangin, di ba? Yung pagtatayuan mo ng kalsada, meron pong may-ari niyan. Yan po yung right of way. Na may utang po tayo, kumbaga, kinontrata na natin sila, babayaran mo na lang itong mga tao na to dahil gagamitin mo yung hindi po kasi kahit gobyerno ka, hindi po pwedeng sabihin ng gobyerno, amin na yung lupa mo. Hindi po. Pag yan po ay masasagasaan ng kalsada, babayaran po kayo ng gobyerno dahil meron po tayong karapatang magmay-ari. Totoong gagamitin po yan ng pamahalaan pero kinakailangan bayaran kayo. Kaya makikita nyo, meron pong mga instance sa LRT to, meron dyan, iniiwasan yung building. Hindi pumayag yung may-ari ng building na ipagiba yung building niya. Kaya meron dyan yung parang yung pagliko ng LRT. Iniwasan po yung building na yun. Ganun po yun. Right of way. Ang budget po dapat, bago ka makapagtayo ng kalsada, di ba? Babayaran mo muna yung may-ari ng lupa, 62. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman